Isang mainit na eksenang naganap sa Kamara matapos muling magpahayag si Congressman Rodante Marcoleta laban sa mga umuray tambaluslos sa gobyerno. Sa kanyang talumpati matapang niyang binanata ng ilang opisyal na ani ginagamit lamang ang kanilang posisyon para sa pansariling interes at hindi para sa kapakanan ng bayan. Hindi niya pinangalanan sa simula, ngunit malinaw sa kanyang mga pahayag na tinutumbok niya ang mga matataas na opisyal na may malaking impluwensya sa gobyerno. Matapos ang manghang na salita ni Marcoleta, kapansin-pansing na tahimik ang kampo ni na Justice Secretary Crispin Boying Rimulya at House Speaker Martin Tambaluslos. Ayon sa ilang mambabatas, tila natama ng mga ito sa mga banat ni Marcoleta, lalo na't kasalukuyang usap-usapan ng mga isyu ng katiwalian, kapangyarihan at pamumulitika sa loob ng Kongreso. May ilan pang nagsabi na nangatog umano sa takot ang mga mayayabang na opisyal na akala mo'y hindi matitinag. Samantala, umani ng suporta mula sa taong bayan ang matapang na paninindigan ni Marcoleta sa social media. Maraming netizens ang nagbayag ng kanilang paghanga sa kanyang tapang at pananawagan para sa malinis at makataong pamumuno. Sa ngayon, inaasahang lalong iinit ang tensyon sa loob ng pamahalaan habang patuloy na naglalabasan ang mga aligasyon at panawagan para sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ang resolusyon na inihain ni Representative Benvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika kung hindi ito. Halatang halata eh. Ba't di nyo pa isama ang buong Duterte? Buong pamilya ng Duterte. Kahit mga kapinsanan, lahat-lahat na. No, halatang halata sila eh. Tutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest. Wala, mga yung dilawan, hanggang sulsul na lang talaga, no? Tama nga, no? Laban kay VP Sara, naniwala din si Roque na abogado rin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Wala niyang anumang kontrobersya sa Kamara na walang pahintulot nito. Wala pang nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House. Lalong-lalo na kapag budget pison. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Rimulya. Oo nga, no? Biglang nagbago isip nito eh. Sabi niya ng ganun, ano daw eh, hindi pwedeng pumasok yung ICC. Tapos ito biglang pag-aaralan na. Ibig sabihin parang gusto niya nang papasukin, no? Sir, wala ko sanang ganyanan. Kami naman po eh, ginagalang namin ang pagiging SOJ ninyo. Kahit nagkaroon ng issue doon po sa Bantag issue. Yan. Pero sana sir, kung ano yung sinabi nyo na dati, huwag nyo na pag-aralan ngayon. Matagal na kayo nag-aaral sa mga ganito eh. At sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon na maging basihan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. At ilang beses maganda yung ganito, no? Pag sinabing pag-aaralan, maganda yung may mga nagre-react, no? Para pagka napansin niya na maraming nagre-react sa sinasabi ko, ay hindi na pala uso yung ano, pag sinabi kong pag-aaralan. Kasi it means parang yes or no na eh. Dati parang no. Hindi pwedeng pumasok ang ICC. Ngayon parang 50-50 dahil sinabi niya pag-aaralan. Pwedeng yes, pwedeng no. Parang safe yung sagot niya. Biglang nag-iba. So Jay, we love you. Hindi natin hate yan. Siyempre, inappoint po yan ng ating presidente. Palakpakan po natin yan. Pero sana sir, kung ano yung dati, sana ganoon pa rin ang resulta ngayon. na rin niya inulit ang sinabi ng presidente, hindi na makipagtulungan sa pahayag ni Rimulya. Kailangan ang masusing pag-aralan ang isyo dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Ed Selagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hoy, mupo na kayo! Iba na Pangulo ngayon! Kaugnay nito, Kasi nga,
si VP Sara ang magiging banta sa kanila. Kaya ngayon sinusubukan nilang Tawagan agapan. ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC. Hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo membro. Wala nang jurisdiksyon ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Labis na ipinagtataka ni Senator Amy Marcos kung bakit isinusulong ng ilang mambabatas ang pagpapasok sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC para siyasatin ang posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Giit ng senator, gumagana naman ang justice system sa bansa at hindi na kailangan pang pakialaman ng mga dayuhan. Makailang ulit na rin ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas na kung may question sa jurisdiksyon ng international body sa Pilipinas. Ngayong araw, tinalakay na ng House Committee on Justice and Human Rights ang resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kung maaprubahan ng Kamara ang resolusyon, mananatili lamang itong resolusyon maliban na lamang kung aaksyon si Pangulong Marcos. Ayon sa Senador, sa Pangulo, sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno at hindi sa Kongreso. Paglilinaw ng presidential sister, maayos naman anya ang samahan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkibit-balika na lang din nito ang anyay ng gugulo na nasa likod umano ng mga pakulo ngayon sa ingay politika. Hindi naman na pinangalana ng senadora ang anyay ng gugulo sa tinaguriang Uniteam. Kayo ang nasa Kongres, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento, yung mga principal, kapatid ko, Vice President sa PRRD. Palagay ko, hindi naman problematic yung iba na nanggugulo dyan. Iwan mo na lang, sinabi ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na paborito umanong estudyante ni dating Senador Laila de Lima sa San Beda College, si Judge Guito ng Muntinlupa RTC Branch 206. Si Guito ang nagdesisyon na payagang makapagpiyansa si de Lima dahil mahina umano ang ebidensya. Dagdag pa ni Aguirre, kung hindi dinisclose o inihayag ng huwes. Teka! Hindi naman. Yun naman pala mahina naman pala ang ebidensya. Ba't kinulong si de Lima? 7 taon na kulong, mahina ang ebidensya? Grabe naman yung batas natin sa Pilipinas. Ito kung si Laila de Lima wala po talagang kasalanan, mahina naman palang ebidensya, ba't kinulong nyo ng 7 taon yan? Pwede ba yun sa batas natin? Tapos, nasabi na rin kasi natin ito lagi. Tapos biglang laya, 7 taon ang nakalipas na mahina ang ebidensya. Tapos idadahilan nila, laya na to. Bakit? Mahina ebidensya 7 taon na naghirap yung tao doon sa loob. Tapos walang ebidensya. Ako sinusundan ko lang yung kwento, no? Hindi ako makadelima, mga kapatid. Kasi ako, naniniwala ako na matibay po yung ebidensya noon. Ngayon, tapos 7 taon naman. Ano nangyayari? Ganito. 7 taon, walang ay, Jesus mio, Marimar Apo Segundo. Diretso muna natin, mga kapatid, no? Naguguluhan tuloy ako sa batas natin dito sa Pilipinas, no? Ikukulong ng mahabang panahon tapos papalayain kasi mahina ang ebidensya. Sana noon pa pinalaya na kung talagang mahina ang ebidensya. Kaya ako naniniwala ako, malakas ang ebidensya, kaya po siya nakulong, no? Yun ang paniniwala ko. Ngayon, dahil hindi na po Duterte administration, bumaligtad po yung mga nagtestigo. Pagbaliktad ng mga nagtestigo, lumaya po ang ating de Lima. Ngayon, paglaya nun, dapat inakusahan niya o binigyan niya ng kaso yung mga nagpakulong sa kanya o kaya yung mga nag-witness. Kasi dawit din yun Abala yun sa buhay niya ng 7 taon. Hindi niya nakita ang pamilya niya. Kaso paglaya po niya, first target, Duterte agad. Tapos, wala, sige, press con, hala. Diba na,
Dapat nga, unahin muna pamilya eh, no? O, tsaka na ako magpapapress con kasi pamilya muna, na-miss ko pamilya ko eh, no? Pero na lang kung walang pamilya, sige, sabak agad tayo. Pero naguguluhan ako bilang isang nagre-reaction video. Naguguluhan tuloy ako sa batas natin dito sa Pilipinas. Ano na lang ang paniniwalaan ng tao? Kung ikukulong, oy, kulong ka. Bakit? Kasi mahina ebidensya. Balang araw, makakalaya ka din. Bakit? Ba't nyo po kukulong? Eh, mahina nga ebidensya mo eh. Kaya kukulong ka namin ngayon. O, pagkakulong, 7 taon na, laya ka na. Kasi mahina ebidensya eh. Hindi ho ganun, di ba? Kaya ka kukulong kasi malakas yung ebidensya. Kaya ka kinulong kasi nga napakatibay nun. Tapos biglang nagsalita yung mga ebidensya, ay hindi niya man po talaga tinaktak yan eh. No? Hindi ko ho talaga nakita. Biglang kumbaga, example lang po ang sinasabi ko, no? Biglang baliktad. Halimbawa, may nakita kang krimen, tapos nakita mo, sinaktak, no? Harap-harapan sa'yo, tapos may ebidensya ka pa, no? May picture ka pa, halimbawa, matibay yung ebidensya mo, no? Tapos biglang sabi mo, edit lang po ito. Edit lang, hindi naman po talaga sinaktak yan. Inedit lang po ito, hindi po siya. Kasi po napapalitan na yung mga mukha ngayon eh. May deepfake na eh, kaya hindi po siya. Palayain nyo na po yan, hindi mo naman po talaga yan yung kriminal. Exage lang ho yung explanation ko dito, pero may pinupunto po ako, hindi po nalalayo dito sa nangyayari. Kasi kapag halimbawang may kasalanan ng isang tao, tapos biglang nakulong, ibig sabihin kailangan niyang panagutan yung mga ginawa niya. Lalo't nakaabala siya sa mga sambayan ng Pilipino. Kung anumang klaseng kaso na mabigat niya. Ngayon, kung yan may kasalanan, tas palalayain nyo, ano na lang ang mangyayari? Kapag lumaya siya, baka makapinsala pa siya ng iba pang mga tao. Diba? Yun lang ako sa akin. Ngayon, kung wala siyang kasalanan naman, balik natin doon sa parang vice versa, no? Ngayon, kung wala siyang kasalanan at mahina naman pala, bakit kailangan yung ikulong ng ganong katagal? Only in the Philippines talaga, no? Okay mga kapatid, dire-diretsuin na natin ang ating panonood. Siyempre, ulitin ko, galing ito sa ating news files. I-play na ho natin, dire-diretso na to. At ang kampo mismo ni Dilima ang nagsabi nito, ang dating kalihim ng DOJ maghahain ng motion for reconsideration ang prosecution. Si dating presidential spokesperson Harry Roque naman, sinabi na kaklase ng huwes sa San Beda ang nagkumpirma sa kanya na estudyante nga ni Dilima. Si Judge Gito may karapatan niya ang prosecution o DOJ na malaman ang impormasyon dahil maaaring may apekto sa kaso. Dagdag pa ni Roque, karapatan ng huwes na mag-inhibit o bitawan ang kaso. Kinukuha na natin agad ng reaksyon dito ang kampo ni Dilima sa pamamagitan ng kanyang legal team at wala pa silang sagot sa ngayon. Samantala, inihayag din ni Roque na batay sa natanggap niyang impormasyon, nasampahan ng Kamara ang resolusyon na inahain na layong gilingin sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Naniniwala si Roque, ang layo lang talaga nito ay usigin ang mag-amang Duterte. May basbasan niya ito ng House Speaker Martin Romualdez dahil nasaktan ito sa isyo ng Tambalos Laws na sinasabi kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Ang ipinagtataka pa ni Roque, bakit tila nagbago ang tono ng pananalita ni DOJ Secretary Crispin Remulla na pag-aaralan ang resolusyon. Ito ay sa kabila ng una ng sinabing paulit-ulit ng Pangulo na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Ang tanong ngayon, bakit kaya nag-iba ang tono ni DOJ Secretary Remulla at totoo nga ba na nasaktan si Speaker Romualdez dahil sa isyu ng Tambalos Laws? Isulat ang inyong reaksyon at komento. So that document is now handed to you. Please see the first paragraph. Yes, sure, Your Honor. Lahat sila ay Most likely, Your Honor, because we were requiring them to appear. Kaya nga, lahat sila taga-Angeles. Napaniwala ka nila na yung 14 na ito taga-Angeles City. Did you bother to check? Di mo ba naitanong? Ba talaga taga-Angeles? Kasi dapat, alam mo naman, magaling kang abogado eh. Kinakailangan, kagaya ng sinabi mo kanina, lahat ng pupunta sa iyo, sisinuhin mo. Yes, Your Honor. Nung ba nakalagay dyan ang Angeles City? Yes, Your Honor. Akin na, balik mo rito sa akin, Comsec.
So na, sigurado ka taga-Angeles sila. I could not recall if I inquired that to them, Your Honor. O sabi mo kanina, kinakailangan masusi kang nagtatanong sa kanila. Ngayon, hindi mo na naman marirecall. Ito lang makita mo na, bakit kayo may taga-Angeles City lahat? Tingnan ko nga yung ID nyo kung taga-Angeles kayo. Ginawa mo ba yun? They presented to me their thing, Your Honor. Alam mo, Atty, routine ang ibinigay sa'yo. Pero out of the 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lang ang tin. Pagpalagay natin itong tin na ito, totoo, sapagkat ito, mabe-verify ito. Yes, Your Honor. Ngayon lang mabe-verify kung totoo ito dahil pinagsusulat lang dito ito. Ano? Magtataka ka, ito typewritten. Pagkatapos ang mga tin, pinagsusulat lang. Napakadaling invento nito, attorney. Ha? Yes, Your Honor. Chinek mo ba talaga ito? Na tin nila ito? Kasi matche-check natin ito. Gaya ng sinasabi ni Chairman, baka dito pa lang, makontempt ka na. Did you bother to check if these tax identification numbers are legitimate? Before you answer, you have to carefully. Yes, Your Honor. Did you check? What we were just requiring to them is to present to us a valid ID, and during that, I am asking you whether or not you really check. we could not categorically state that we have thoroughly checked, Your Honor. Mr. Chair, that is a very dangerous answer. Sabi mo kanina, it is the policy na kailangan titingnan. Tama naman yun. Yes, sir. O ngayon, hindi mo na ma-recall kung talagang chinek mo o hindi. Pagpalagay na natin totoo muna, ano, para lang matapos Yes, sir. tayo. This particular document, Mr. Chair, that I have shown to him is a unilateral deed of sale, meaning to say all the sellers signed in this document except the buyer. The buyer is Mr. Yang. Attorney, yung pong ibinenta nitong mga partido na umarap sa iyo na ninotaryo mo ito, dalawang sukat ng lupa. Hindi po maliliit na sukat ng lupa ito. Yung isa 30,000 plus or about 3 hectares. Yung isa po ay 4,000 square meters. Bakit hindi mo man lang sinabi sa kanila na palitan nyo naman ito? Wala naman yung buyer dito. Mapapagalitan pa ako ng Korte Suprema rito. Did you confront him with this? No, Wala pa sila. Bakit? We just asked them if these are Attorney, their tinatanong signatures. kita, ito ay hindi isang karaniwang property. Kung bisikleta lang siguro, Mr. Chair, ang pinagbentan, baka sakaling patawarin ko na si attorney. Dalawang sukat ng lupa for 30,000 square meters, yung isa 4,000. Hindi mo man lang hinanap, nasaan po yung buyer? Pakita nyo sa akin yung buyer. Sila humarap, sabi mo kanina lahat ng partido kinakailangang humarap sa akin. Bakit ito ang isang pinaka-importanting partido ng isang deed of sale na dapat bago mo ninotarize, hinanap mo man lang? Ang tanong sa iyo, bakit hindi mo ginawa? I could no longer recall, Your Honor. You cannot recall the duty of asking for the presence and the identity of the buyer? As a lawyer, you are not only under oath before this committee, under your own oath as a lawyer. O baka madisbar ka pa, attorney. O pagpalagay na muna natin nakalimutan. Ang dami mong problema, Miss Attorney, ano?
Congressman Marcoleta, before we proceed, I'd like to acknowledge the presence of Congressman Anan C. Panaligan, First District of Oriental Mindoro. Thank you for coming, Kong. Please proceed. Alam mo ba, Attorney Macalino, na yung ibang tao na sinabi mong punta sa'yo at nakita mo na pumirma sa harapan mo, ay matagal nang patay yung iba? Halimbawa, si Enedina Dizon, pitong taon nang patay bago mo ninotaryo itong dokumentong ito. Ganon din si Antonio Rivera. So, Mr. Chair, paano nakapirma yung patay? Congressman Marcoleta, just to establish the facts, let me ask CONSEC if indeed we send a letter to invitation to those mentioned by Congressman Marcoleta and the response to that invitation. Let's establish the facts. Please proceed, CONSEC. Yes, Mr. Chair. We sent out invitations to Mr. Antonio Rivera et al. But according to the returns, which have not yet been verified by the PNP, most of them are already deceased, except for one Miss Corazon Rivera Barrera. But she has a letter addressed to the chairperson stating that he has no idea or knowledge in the selling negotiations, although her signature appeared on the deed of sale. She also has a medical certificate stating that she could no longer ride. So she is denying that she's the one who signed the deed of sale, Your Honor. That is correct, Mr. Chair, because a medical certificate dated November 8, 2018, ibig sabihin, 3 years before the notarization of Attorney Macalino, yung Corazon Rivera has difficulty in writing due to lymphedema on her right arm due to previous mastectomy. Hindi siya makakapirma. Ang totoo niya, nung sumulat yung asawa niya, pinasulat niya yung sagot niya sa ating chairman na naibenta yung lupa 2017, hindi 2019. Pero ang pagpirma niya po ay sa thumb mark. So malinaw, Attorney Macalino, patay na yung iba bago pa sila sinabi mo isa silang pumunta sa harap mo at nagsipirma. Yung isa naman hindi pwedeng pumirma dahil sa kapansanan. Paano mo ngayon ipaliliwanag yung sinabi mo kanina na ang mga tao na bago inotaryo ang isang dokumento ay kinakailangan humarap sila sa iyo, sisinuhin mo ang kanilang pagkatao para sa ganun ay maproteksyonan mo ang mga partidong involved dito. So wala si ID Yang, itong mga ibang nagsipirma, patay na, yung iba hindi makapirma. Paano ngayon ang ano yung status ngayon itong deed of sale na ginawa mo? Na pinirmahan mo noong July 11, 2022, na pati ang kanilang pagkakakilanlan na sinasabi mong tax identification number, sulat kamay lang. Mr. Chair, this document has all the signs of a very irregular document. Hindi ko pa alam ngayon, Attorney, kung anong sagutin mo, pero questionable itong notarized document mo. Ganon din itong ginawa mong kay ID Yang at saka Agapito Bondok
Siniguro mo ba yung pagkakilanlan nila Moises Bondok at Euprosina Bondok at sila Arnel at Sonia Pangilinan nung sila ay humarap sa iyo, Attorney Macalino? I require them to submit a valid ID, Your Honor. Oo nga, humarap pa sila sa iyo? There was somebody, as far as the office is concerned. I'm not asking that somebody. I'm asking you, the persons of Agapito Bondok, we could yung not, Rosina Bondok, yung kanyang asawa, at saka yung mag-asawang Arnel at Sonia Pangilinan. we could not. Did we go to your office and did you ascertain and identify their individual personalities? When they brought to me the documents, they were already signed and prepared. I just merely asked them their presence, Your Honor. Kaya nga, siniguro mo na sila yung humarap sa iyo? They have submitted a valid ID. Oo nga, tinignan mo yung ID at saka tinignan mo yung tao. Siya nga yun, did you ascertain their identities by looking at their individual IDs? Yes, Your Honor. Alam mo ba na si Moises Bondok ay namatay noong June 6, 1989? Bago mo ninotaryo ito? We are not aware, Your Honor. Mr. Chair, patay na yung... Paano nakapunta yung patay sa'yo? Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi niya talaga sinino yung mga taong pumunta sa kanya. Nandito ba sila Mrs. Pangilinan? Yes, Your Honor. Mrs. Pangilinan, ang sabi ng abogado, Attorney Macalino, kayong apat ay pumunta sa kanya noong July 11, 2022. Nakita mo ba yung mag-asawang Moises at Euprosina Bondok? Your Honor, nauna po akong nagpunta sa notary. Dahil iniwan ko na po yung deed of sale kay Mr. Gomez po. Kanino? Kay Mr. Gomez po. Oo, sabi niya kanina wala namang representative at meron na namang Roy Gomez. Akala ko sabi niya ang mga partido, Mr. Chair, ang humarap sa akin. Inisa-isa ko ang kanilang identities. Nag-submit sila ng mga ID sa akin para masino ko sa kanila. Sabi niya walang representative. Sabi ni Mrs. Pangilinan, si Roy Gomez. Paano ito, Attorney Macalino? Tinanong ka kanina ni Chairman, huwag kang masyadong mabilis sumagot. At siguruhin mo bago ka sumagot, ay tama yung sinasabi mo, baka makontempt ka. Anong ibig mo sabihin, Mrs. Pangilinan? Sino si Roy Gomez? Dumating po ako sa notary, Your Honor. Oh, bakit kasama si Roy Gomez? Sino si Roy Gomez? Hinan ko po kasi sa kanya yung deed of sale. Siya po yung naglakad nung... So ang tagalakad po ninyo ay si Roy Gomez. Yes, Your Honor. Si Roy Gomez din ang gumawa ng dokumento ng deed of sale. Hindi po, Your Honor. Sinong gumawa? Yung pong seller. Yung seller? Opo, binigay niya po sa amin yung deed of sale. Yung seller ay si Moises Bondok. Taga San Jose, Matulid, Mexico, Pampanga. Your Honor, ang kausap ko po sa Bondok family, yung pong anak po niya, na si Ma'am Lydia Tadeja po. Oo nga, pero hindi yung anak niya ang nagbenta eh. Ang nagbenta yung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!